Oo. kakagulantang, ano, 460 billion pesos ang nakulimbat nitong mga to, yung mga ayaw lumaban ng patas. Sabi nga nila, the best time of the year talaga na mang-scam is the holiday season. Hindi ba? So, kayo po, ito, given this figure, given this statistics, the 460 billion pesos, bakit po napakalaki? Bakit napakalaki po ng halaga na nakulimbat nito mga scammers po na ito, Yusek? Yan ho ang isang random survey lang, no? Although na kinwestiyon na rin namin yan, sobrang laki naman yan, mas malaki pa sa ekonomiya natin, no? Sabi ko, iba ang norm sa Pilipinas. Chances are, totoong meron tayong mga nabibiktima, pero hindi naman ganyang kalaki. We are bigger than our economy, so to speak. Anyway, the basic issue here, totoong widespread ang victimization, no? And ang totoong figures talagang no agency can say how much we have lost. Kasi mga taong bayan ayaw mag-report. Ikinahihiya nila na naloloko sila at naiisahan sila. That's why we are doing a campaign. Nagsanib puwersa na ho ang Department of Trade, ang tayo, DICT, ang BIR, ang Department of Transportation. Ito yung mga ahensya na may kinalaman sa mga long holidays. Palibhasa, ang Pilipinas has the longest holiday in the world. Correct. 5 buwan kasi. So, habang mas mahaba ang ating holiday, mas malaki ang exposure natin as a potential victim ng panggagancho. So, isa ho yan sa mga major factor kung bakit napakadaming biktima sa atin. Siguro kung may silang holidays natin, konti rin lang ang magiging biktima. It's just a thought, no? Pero alam niyo naman ho, ang Pilipino mahilig sa holidays. So, Yusek, yun na nga, sabi niyo nga, buti na lang, sabi niyo nga parang pinagdududahan niyo itong 460 billion. But nevertheless, I'm sure it's a very significant amount because nga marami po talaga sa atin talaga ay nagiging biktima. Ano ba yung mga kadalasan na mga paraan kung paano po, kumbaga nahuhulog ang isang Pilipino dito po sa mga scammer? What are the popular scams that Filipinos fall victim to? Ganito yun. Na-establish namin sa dinami-dami ng modus, no? Ang ginawa namin basis ay yung modus. And this type of scams happens during holidays lang. Hindi siya all throughout the year, no? Okay. So, identify na natin tong mga technique. Nag-iiba lang ang schema nila kasi iba yung ibang type of holiday behavior we have. So, umpisahan natin. Siyempre, pag nagbabakasyon, kailangan mo ng pera. Yes. Okay. Actually, kahit hindi nagbabakasyon, kailangan ng pera. Anyway, go on po. Okay. Dalawa tayong na-identify na modus, no? Paano tayo, yung ating mga scammer, talagang pinag-aaralan tayo yung behavior. Ngayon, makabago na kasi pang-hold up online Pag-aaralan ang behavior ng biktima. Ano ba yung online behavior? Ito yung, ano ba ang ginagawa natin pag tayo ay online? Ito yung online behavior. So, alam natin, walang gagastusin kung walang pera. So, i-encourage ka ngayon dahil alam nila nagsasave tayo ng pera. They need to get access to our online financial accounts, yung ating mga wallet, e-wallet, so to speak. So gagawa sila ng iba't ibang klaseng activity that would help them gather your account details. Okay. Nandyan yung phishing, kung tawagin natin. Nandyan yung technique na mag-o-offer ng extra job, pero babayaran ka through your online account. So, captured agad. Napakadaling kunin ang online bank details natin. So, of course, there's another one, yung mga investment scams natin, mga get quick rich, yung matataas na or impossible rates na binibigay na kikitain mo. With these 3 type of techniques pa lang, siguro masira-sira na ulo ng
iba nating kababayan kasi ni sa panaginip, di nila akalain makakakuha sila ng ganitong pera. Too Yung good to pala, be true. ito ay mga patibog lang. Mga patibong lang para makuha ang ating mga Financial. hard-earned money Oo. at ang ating mga account details Yes. para makita nila from time to time kung may pera ka dyan, di pwede nilang kulambitin, ay makuha nila online din. Okay. So, yan yun sa pagkapirahan. Okay, there's another one. Kasi nga, long holiday, kailangan natin magbakasyon. Ano yung nangyayari? Behavior natin. 'Di ba? Alam nila ang Pilipinas ang Pilipino is one of the most active online pagdating sa shopping. Kaya ang taas ng May guilty level po ng dito. Oo. shopping Nako, scam Yusek. natin. Oo. Shopping scam. Hindi ho ang pinag-uusapan araw. Ang pinag-uusapan ilang beses sa isang araw ka mag-order. Oh. O yan, huling-huli dyan. Behavior ho ng Pilipino yan. No matter how small yan, o-orderin yan kahit hindi kailangan. So, diyan ho tayo maraming biktima. Kasi order ng order, hindi na matrack down, ano ba tong in-order ko? Bigla na lang tatawag ang bahay na, oy, may delivery ka rito, wala kang iniwang pera. So, siyempre matataranta ka, nasa meeting ka o nagta-travel ka abroad. Sige, bayaran nyo na. Yung pala, mga scam deliveries na yun. Correct. Ang laman pala ba Scam to? deliveries. Oo, minsan pagbukas mo, ano to? Pampatak sa mata. Wala naman ako in-order na ganito. Pero like let's say dyan sa online shopping na yan, kasi nako, Yusek, marami po. Hindi lamang ako. Marami naman po ngayon, we've turned to online shopping kasi parang Convenient. because of the convenience, hindi po ba? Safe ba na ibigay mo? Ano ang safest way to pay? Kasi merong COD, di ba? Oo. Cash on delivery. Oo. Pwedeng yung e-wallet Credit mo. card, Pwedeng e-wallet. credit card mo. Pwedeng meron sila na talagang yung kunwari may Shopee Pay ka na, meron ka na talagang account with them na may pera ka na tinatransfer sa kanila. What is the safest mode of payment kapag ikaw ay nag-online shopping, Yusek? Kung ako tatanungin mo, opinion ko lang po ito, COD, no? Palibasa nung nauso tong mga online shopping, humihingi ng mga card details, talagang marami yung umiiwas. Kasi wala naman talagang card. Credit Yun nga card. lang. Yeah. So, COD is the most popular mode of payment sa ating bansa, no? Yun ang ating limitation. Pero nagawa na rin ng paraan yan. Dahil COD nga, pero hindi mo pwede buksan ng package mo until you pay. You cannot. Diba? Like, let's say, kunwari, dineliver yung package. Bago mabayaran, titignan mo muna kung ano yung natanggap mo. Hindi. pwede. Parang ministerial ng halos na talagang dapat tanggapin mo from the courier. Kung may reklamo ka, magreklamo ka sa Shopee o sa Shopee. platform o kaya sa merchant. Di ba po, Yusek? Oo. Actually, hindi lang merchant kasi sa estimate ho na mga sama-sama namin mga data, no? More than 50% pa rin ay bumibili sa hindi Authorized. licensed o hindi registered na platforms. Yeah. Kaya ang daming nabibiktima. Pero, Kung ikaw ay nabiktima, kanino ka tatakbo? correct. Sino tutulong sa iyo? Kasi hindi regulated yung platforms. Correct. So diyan na sa marketplace karamihan ang FB biktima. Marketplace. Together, Sunday 25, Sunday 25.